Samantala, sa puntong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Dr. Raquel Fortun, isa rin pong forensic expert. At magandang hapon po, ma'am. Yeah, good afternoon. Apo, at sa ngayon po, yung interview natin kay Chief Inspector Soriano, parang nakakome up po sila sa conclusion o yung basihan po nila, meron hong witness nagsabi, may nakitang tangay-tangay yung aso na nakita na parte po ng bata. So, sa ngayon ho, parang ano ho ba yung maaring indikasyon na maaring hindi ito pa yung total na conclusion na maaring makuha po dito sa krimen na ito? Doon sa narinig ko lang na storya, mukha namang tinignan nila yung circumstances ng disappearance ng bata. Tama na nawala siya ng late in the afternoon. Pagkatapos, yung kung saan nakita yung bangkay, mukha namang may kalapitan din doon sa kung saan siya huling nakita. Tapos, naintindihan ko mukhang masukal daw at may posibilidad na baka nga nahulog siya doon at hindi nakita yung bangkay kasi masukal yung lugar at saka hindi yata pinupuntahan kadalasan ng tao. So mukhang sensible naman yung senaryo kung anong nangyari sa kanya, yung iniisip nila na baka nahulog. Pero sa pagka ganito talagang i-examinin mo ng kumpleto yung pinangyarihan kung saan nanggaling yung bata at saka kung saan nakita yung katawan. So yung scene investigation, importante. May narinig akong, ano ba yun, sinunog yung lugar? Opo. Yes, ma'am. Yes, so, ma'am. yun? Bakit? Kasi masukal. Opo, yung pong... Opo, dahil yung pong kwento po nung tiyahin ng biktima, nung naghanap silang tsinelas, hindi nila matiis yung amoy, kaya sinunog po yung talahiban. Yun po yung kwento niya. Sinang nagsunog? Sila po, yung kamag-anak po ng bata, yung tiyahin, tsaka po yung kapatid niya. Sila po yung nagsunog dahil ang intention daw niya para maalis yung amoy habang hinahanap nila yung tsinelas. Pero after masunog yung lugar, wala rin hong nakita kahit tunaw na tsinelas. So, yun ho bang pagkakasunog niya, may epekto dito sa, maaaring magkaroon ng epekto sa investigasyon? Definitely. Kasi actually, scene yan Hindi man natin sabihin crime scene kasi hindi man natin alam kung may krimen. Pero death scene. Importante. So, yung desisyon ng pagsunog, saan ang galing yon? Kung sa pamilya, paano nila nagawa yon? Wala bang otoridad na in charge at kino-ordinate muna? Actually, yung paghahanap ng halimbawa, yung gamit ng bata, hindi yan iniiwan sa pamilya. Dapat yung authorities ang gumagawa, trabaho yan ng police. May naririnig akong soko. Dapat hindi ba pumasok yung soko nung una pa lang, nung nakita ang bangkay. Pagkatapos, automatic yan, susuriin nila yung scene, sila maghahanap. Apo. Parang ang lumalabas ng sequence nung pagkakatagpo do sa labi ng biktima, nakita muna siya, tapos pinuntahan po ng local police, binalikan po ng pamilya at saka po dumating yung soko kasi hindi ho nakordon ng maayos yung area. So parang ganun nasunog na bago na ituloy ang investigasyon na ginagawa nila. Malabo yung yung pagkakasunog tapos yun na nga, dapat may sistema kasi ng pag-search. Halimbawa, kung nakakita ka ng piraso ng katawan sa isang lugar, tapos parang ma-assess mo yan may pattern ba na halimbawa, kung daanan niya ng tubig or may trail, etc., baka sakaling magkaroon ka ng idea nasaan yung iba. So, dapat yan ina-assess talaga ng isang tao na may training at nagkakaroon ng educated way of securing the scene and recovering evidence. Hindi yan pinapabayaan. Opo. Pero ma'am, dun po sa pagkakatagpo doon sa malaking bahagi po nung labi nitong si Mark Elgin, itong biktima,
may chance pa ba na malaman kung ano talaga yung naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa kabila po ng kanyang kondisyon na inabot po bago natagpuan? Hindi ko alam kung ano talaga yung sinasabi niyong kondisyon ng katawan, but definitely, ini-examine yan. And definitely, i-recover mo as many pieces as you can. In fact, bubuuin mo yung katawan. So, dapat nga systematic search, not just for personal effects, but for body fragments. And ang tanong ay, meron pa bang masasabi ito? Definitely. And for sure, dapat examinin lahat. Kumbaga lahat ng anggulo talaga, walang ititira, ano po? Lahat ng piraso. Literally and figuratively, ng katawan, ini-examine yan. Kung ang issue ay parang sa naiintindihan ko, mukhang may decomposition na at so fragmented yung remains, so may pagkapira-piraso, tapos may naririnig akong bungo or therefore puto na lang yung natira. So mukhang poorly preserved yung katawan, and this would be consistent kung nawala siya ng 2 linggo pagkatapos mainit ang panahon natin Tapos outdoors pa, and therefore baka merong hayop nga na nagkalat ng remains. So, but definitely kung ang tanong ay siya ba ito, identity, dapat sagutin yun and examining the remains, for instance, can tell you kung ito ba ay lalaki o babae, ano ang age niya, lalo pa kung bata ito. Tapos titingnan mo ano kaya ang ikinamatay niya. Kung nahulog yan, baka merong mga bone fractures. And therefore, ano yung manner of death? Accidental ba to o hindi? Ma'am, panghuling katanungan na lang, ano po, doon sa sitwasyon po na halimbawa, meron ho ba kayong study o mga parang dati pang pag-aaral na sa ganyang kondisyon, nahulog sa isang bangin ang isang biktima, ang isang tao, yung sinasabi ho na pagkain ng laman loob, sorry po, pero yung po bang inuuna karaniwan ng mga hayop sa palibot, mga bayawak, aso, hindi ho ba parang maaari, yung kamay, yung braso, o ano pong, meron ho bang ganong study ang mga eksperto? Meron na yan. Depende yan kung saang lugar, anong bansa, anong klima. Actually, ang general na sagot dyan kung anong klaseng aso yung, kung anong klaseng hayop yung nasa lugar. And ang nangyayari, nakikita nila itong human remains as, well, this is nature, as food. And kung alimbawa man ay nasira kaagad yung internal organs, that's actually natural din. Actually, makikita mo dapat kung trained ka mag-examine ng katawan, kahit na ganito na very challenging, mahirap, pwede mong masabi kung itong mga sugat na nakikita mo ay post-mortem. Like, halimbawa, patay na siya and therefore, inatake na siya ng ibang hayop. Nakikita yan sa soft tissues and lalo na sa buto. So, yung kagat-kagat na nakikita sa katawan can tell you exactly or give you an idea ano kaya yung mga hayop na involved. Opo. Maraming po salamat. Si Dr. Raquel Fortun, isa pong forensic pathologist.